Kai Sotto, may pag-asa na nga ba sa NBA? Maaari nga kayang mapansin muli si Kai Sotto na mga ahente ng NBA teams? Sasapat na kaya ang bagong Kai Sotto sa listahan ng mga teams sa NBA? Napakalaking improvement na ang naipamalas ni Kai ngayon sa paglalaro sa Japan B-League. Napakalayo na ng narating nito kumpara sa dati na halos walang kalatoy-latoy na paglalaro. Mas matitibay na tuhod. Nagkaroon na ng laman ang maninipis nitong mga bisig at katawan at may mas malakas na resistensya na ngayon. Napakalaki na din ang inimprove pagdating sa opensa at depensa na pinakamalaking faktor para mapansin ng mga ahente ng NBA. Wala nang pangambang tumira sa mga perimeter at mga beyond the arc shot. At ang tamang pagtiyempo sa pagbutata sa mga nangangahas na ito'y tirahan sa ilalim. Talagang malaki na ang pinagbago nito. Sa dinami-daming pambabatikos na natamo ni Kai, ay unti-unti nitong pinapatunayan na meron pa itong ilalabas na angking galing at improvement sa paglalaro. Hinding-hindi matatawaran ang sakripisyo nito para lang ipakita na kaya nitong makipagsabayan sa antas at kalidad ng mapanuring mga mata ng mga tagahanga ng larong basketball. Hindi malayong mapuna ulit ito si Kaiju ng mga ahente ng NBA teams dahil sa bukod na markado na ito ng mga ito, malamang sa malamang ay talagang sinusubaybayan na nila ito. Kahit naman naging undrafted itong si Sotto, ay may pag-asa pa rin itong makapaglaro sa NBA. Walang imposible kapag ang nasa itaas na ang nagdesisyon. Dahil sa maganda ang mga pinapakita nitong laro sa Japan B-League, ay sa wakas naging starting lineup na ito. Si Kai din ang bumubuhat ngayon sa Yokohama at ito ang nagpapanalo sa laban sa Chiba Jets. Kitang-kita ang aggressiveness ni Kai sa mga laro nito at talagang nakikipagbalyahan na din ito sa mga katunggali. At dahil dito ay napansin na ito ng head coach na si Taketo Aoki. Nagsimula ng pagkatiwalaan nito ang ating big man. At hindi na lang puro kay Kawamura nagre-rely para sa mga puntos. Alam naman natin na kapag nasa paint na o malapit na sa ring itong si Kai, ay automatic na ang puntos. Para dito, ating panoorin kung malaki na nga ba talaga ang inimprove ni Kai Sotto sa laro nito noon at ngayon. So, welcome po mga kashish sa ating commentary. Ang lahat po ay welcome na mag-comment at magbigay ng opinion sa ating ipapakitang laro ni Kai Sotto ngayon. At ito ay usapin patungkol sa kung gaano na ba katalaga kalayo ang narating ito ni Kai Sotto. At kung kayang-kaya na ba ni Kai Sotto makipagsabayan sa NBA at kung may pag-asa pa ba ito na makapasok sa NBA kahit na naging undrafted noong nakaraan. Kayo po, ano sa tingin nyo? Kayang-kaya na kaya ni Kai? Panoorin natin ngayon ito. Ayun! Magaling na talaga to si Kai sa mga pick and roll. Ang ganda na talaga ng tandem ng Kai Mura tandem. Mas lalo pang nag-improve itong si Kai simula nung nakakampi nito si Kawamura. Magaling talagang point guard itong batang to. Simula din naman talaga nung nakakampi ni Kai si Kawamura ay gumanda na talaga ang stats nito. At pati na rin ang mga set play sa kanya, kaya naging starting lineup na siya ngayon. At nagtiwala na rin talaga ang coach nila. Kaso minsan nga lang din, medyo bakaw-bakaw din itong si Kawamura. Ito, para lang sa akin ito, kayang-kaya na siguro ni Kai makipagsabayan sa NBA. Madedevelop pa naman talaga yan doon eh. Kitang-kita naman natin ang willingness to learn nitong si Kai. Ang aggressiveness nito. At may mga shooting na rin naman talaga. Pero ang kailangan lang siguro talaga i-improve ni Kai ay ang kanyang liksi. Dahil alam naman natin kung gaano kabilis ang facing sa NBA. Kahit nga sila Porzingis at sila Wemby, napakabibilis kumilos at pati na rin si Chet Holmgren. Sayang lang kasi hindi natin alam kung bakit tinanggihan ni Kai yung offer ng Real Madrid noon para maglaro siya sa EuroLeague. Mas siguro mas na-develop pa siya sana doon. Kasi
most of the players in the NBA ay mga galing doon. Kagaya nila Luka Doncic, sila Nikola Jokic, sila Wembanyama, sila Giannis Antetokounmpo. Siguro kung nandun siya, mas madedevelop pa siya talaga ng husto. Well, hindi natin alam kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit hindi ito tinanggap ng kampo nitong si Kai Sotto. Sayang talaga. Baka kayo mga idol, alam nyo ang dahilan. I-comment nyo naman po sa ibaba para alam na nating lahat. Kapag nasa paint na talaga itong si Kai, napakahirap na talaga itong pigilan. Kitang-kita naman natin kung paano talaga gumalaw si Kai sa ilalim. Block shot na naman. Siguro no, kung bibigyan pa ito ng mahabang minutes ng playing sa bago niyang team, mas lalo pang mag-i-improve itong si Kai. Dahil sa ngayon, nasa 20 plus minutes lang ito naglalaro para sa koponan. Sayang talaga kung hindi talaga napapakinabangan itong batang ito. Aba, very good si Kai doon. Talagang may konting ninja moves. Talagang magulang na rin itong si Kai no? Dapat lang talagang bigyan ng mga love pass itong si Kai. Talagang ito ang mga paborito nitong laruan eh. Titingnan natin, ayan. Boom! Diba? O ito pa. Sidestep ka pa, huling-huli ka naman. Magaling na talagang tumempo itong si Kai sa mga butataan. Depensador na rin naman talaga. Diba? Isa pa. At isa pa. Ito namang sa All-Star Game. Talagang halimaw pa rin dito si Kai. At eto, halos hindi na tumatalon itong batang ito. Abot na abot talaga ang ring. So, i-comment nyo na lang po sa ibaba mga kashish kung pasado na ba ito para sa NBA. Maraming salamat sa panonood mga idol.